Alam po ninyo, kalabang ko na si Dr. Vlogger, walang kadala-dala. Tinalo ko na po yan na mayor sa Gapan, tinalo ko na yun na congressman, nakaupo siya na. Ngayon, ayan na naman. Parang naging libangan yun lang lumaban, tsaka manira eh. Ang nakita ko, si Ella Nagago, parang magkakasakit siya pag hindi siya nakapanira ng tao. Alam nyo ba yung si Ella Nagago na yan? 2 beses lumalamang congressman yan sa distrito, laging talo. Talo lagi. Nag-party list pa yan eh, talo din. Pangarap niya talaga maging congressman. Paano kung maging congressman? Igago ka, Elan. O, igago ka eh. Kaya hindi ka magiging congressman. Ito ha, Kong Emeng, hindi mapantayan, kaya sinisiraan. Hindi. Ano yung mga kayo niya ha? Ito ha, kaya ikaw, ito ha, Elan Nagago, mamatay ka sa inggit! 1 milyon na naman healthcare na yan, diyan inuuyang nila tayo. Ang sinasabi nila, mayaman na daw ang mga tagahain. Bibigyan ko daw ng healthcare na 1 milyon. Hindi po totoo yun. Walang yayaman sa inyo. Walang mababago buhay. Dahil yung healthcare na yon, hindi pwede pambayad sa Jollibee. Hindi pwede pambayad sa grocery. Pero, pag may nagkasakit sa pamilya nyo, wala nang mangungutang, walang magsasanla, walang magtitiis, mamatay sa bahay. VIP kayo! Nagagamutin sa ospital natin na yon. Yung ospital natin na yon, na mas maganda pa sa St. Luke's. Ito naman ang bira naman, nung dating congressman, Rudy Antonino. Kung totoo, yung sinasabi ni Congressman Emeng, sa ospital ng San Leonardo, hinahabong ko po lahat ng tagahain. Magpunta kayo kung sa ospital ng San Leonardo kung may magagamot sa inyo. Nanloloko lang po si Ella Nagago. Si Ella Nagago, alam po ninyo, lahat ng klaseng paninira, sinasabi niya. Lahat, sasabihin pa niya, ngayon daw, ginagamit kong pagtulong na pera sa mga taga-distrito. Dito sa kay Kapitan Emil. Dito pala sa barangay San Roque. Magbuhat nung ginawa at tinatag ang barangay na ito, wala pa ng barangay hall. Ang barangay na ito, kung sino ang kapitan, yun lang. Ang barangay hall niya, doon nagsesesyon ang opisina, bahay niya. Nagkasundo po kami ng kapitan dito. Biniligan ako ng gym at saka ng barangay hall, nagbigay ako ng pondo. Ayun agad! Kaya lang, nung inukaya mo ng pondo, pinuntahan ako. Congressman Emeng, may problema pa tayo. Ang problema pa natin, wala kaming lupa. Hinolda po ako. Magkano binayaran ko, Kas? 1.5 million Israeli doon sa ko, binayaran ko ang lupa na ito. Ganyan po, ang pagkakaiba, ang pagkakasundo ng kapitan ng San Roque, ang congressman. Lahat ng biyaya, lahat ng dapat itulong sa barangay mangyayari. Kaya, abangan po ninyo ang magiging mayor sa Hain. Kapag kanubaling Kapitan Emil, nakasundo ko! Lahat ng ayuda, lahat ng tulong, lahat ng proyekto ipapagsuko ko dito sa bayan ng Hain. Lahat po! Yung pong nirereklamo nyo, na pag natutulog kayo, nagising na kayo, andito na kayo sa bayan ng Hain, huwag po kayong mag-alala. Sa Mayo 12, kapag kakapo na ipanalo natin si Mayor Egoy, inabukasan po ng gabi, sisimentohan na ang mga kalsada dito sa bayan ng Hain. At ako po, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo sana sa pagkakataon ito na kayo na bahala magsabi sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, pamilya, na huwag po kayong maniniwala sa mga paninira ng kabila. Sino may naninira? Hindi naman sa kandidato, si Ella Nagago. Si Ella Nagago, alam po ninyo, lahat ng klaseng paninira, sinasabi niya. Lahat, sasabihin pa niya, ngayon daw, ginagamit kong pagtulong na pera sa mga taga-distrito, galing daw po sa pogo. Galing daw sa kawalangan ng pera pinagtutulong ko. Huwag po kayo maniniwala, walang pogo. Hindi ko yung pogo na yan.
Pogi lang talaga si Congressman Amy. Mamatay sila sa inggit. Totoo lang. Kayo na mga tagahain, pinipermisyo nila. Paano nila kayo pinipermisyo? Nagbibigay ng bigas? Pag nagpamigay ng bigas sa Kapitolyo, ano ginagawa nila? Hindi ba iniiwan sa bahay? Pagkatapos iiwan sa bahay, at nalikot na kayo, papasok ang bigas sa Kapitolyo sa loob ng bahay. Ano ngayon ang ginawa? Nila na Ellen Nagago at sa ating Dr. Dagger, iniipon sa mga gym ngayon ng mga tao. Maninira ng 6 na oras, nagutom na kayo, nagagastos pa kayo sa pamasahe, nagkasulina pa kayo. At hindi sila gumawa ng sarili nila ng harapan. At hindi sila tumulong sa mga tao. At sila naikisabay sa bigas ng Kapitolyo. Pagkatapos, pagmamalaki po nila, ngayon daw pong ospital ng San Leonardo, umaandar na. Mayroon daw silang ospital ng San Leonardo, hinahabol ko po lahat ng tagahain. Magpunta kayo kung sa ospital ng San Leonardo kung may magagamot sa inyo. Nanloloko lang po si Ellen Nagago at saka si Dr. Dagger. Wala pong ospital. Ang tunay na ospital, yung pinagagawa natin na mas maganda pa. Walang magiging kawawa sa bayan ng Hain. Libre po kayo magpapagamot doon. At wag po kayong mag-alala, ito malinaw po ito. Gusto ko klaro. Lahat ng bahay sa bayan ng Hain, bibigyan namin ni Mayor Eboy ng health card. Health card! Yung health card na yan, may laman na 1 milyon. 1 milyon na laman na health card na yan. Diyan, inuuyan nila tayo. Ang sinasabi nila, mayaman na daw ang mga taga-Hain. Bibigyan ko daw ng health card 1 milyon. Hindi po totoo yun. Walang yayaman sa inyo. Walang mababago buhay. Dahil yung health card na yon, hindi pwede pambayad sa Jollibee. Hindi pwede pambayad sa grocery. Pero, pag may nagkasakit sa pamilya nyo, wala nang mangungutang, walang magsasanla, walang magtitiis, mamatay sa bahay. VIP kayo! Nagagamutin sa ospital natin na yon. Yung ospital natin na yon, na mas maganda pa sa St. Luke's. Ito naman ang bira naman, nung dating congressman, Rudy Antonino. Kung totoo, yung sinasabi ni Congressman Emeng na may ospital sa pinagagawa, magtaas ng kamay dito, sino nakapagpagamot dun? Sino magpapagamot dun Ginagawa pa lang. Kulang lang po siguro sa tulong si Congressman Rudy Antonino nung sinasabi yun. Dapat ang tinanong ni Congressman Rudy Antonino, sino dito ang natulungan ni Congressman Emeng? Baka nagkauntugan ng mga siko sa pagtataas ng kamay dahil madami po tayong natulungan na tao dito sa bayan ng Hain. Ako po, gusto kong malinawan nyo, kayo, taga-Hain kayo. Kapag nakaharap nyo si Rudy Antonino, ano sinasabi niya? Sinisiraan ko daw siya, sinasabi ko siya daw ay adik. Hindi po totoo yun. Hindi lumabas kahit minsan sa bibig ko na siya'y adik. Tamang duda lang po siya. Hindi rin din po totoo na sinasabi ko may kabit siya. Saksi po Panginoon Diyos, hindi ko sinasabi yun. Tamang duda lang po si Rudy Antonino. Alam po ninyo, nakalulungkot. Sa lahat ng laban niya, tinulungan namin siya. Sasabihin niya ngayon, hindi daw namin siya tinulungan kahit minsan. May pinakikita pa sa litrato namin dun sa bayan ng Cabiao. Yung litrato po namin, kasama doon si dating Congresswoman Megan Antonino, siya, si Mayor Joy, ako at ang tatay ko. Ang paliwanag niya sa litrato na yun, binobola daw namin siya para tulungan niya kami. Hindi po totoo yun. Yung litrato po na yun, yun yung labang ni Megan Antonino na huli. At hindi totoong binobola namin siya. Siya nang bobola sa amin, si Rudy Antonino, katunayan, nangutang siya ng 25 million kay tatay, ako pa nagbuhat ng pera, hindi niya mabuhat, papunta sa sakyan niya. Ngayon sasabihin niya, hindi namin siya tinulungan kahit minsan. Ang totoo po nun, naaawa ako sa kanya. Dahil habang sinisiraan niya ako, hindi niya kikita sa likod niya, si Ellen Nagago, pinagtatawanan siya. Ginagawa po siyang katawa-tawa. Sa totoo lang, napakapangit nung nangyayari. Kung alam lang po ni Rudy Antonino kung paano siyang tinatarantado ni Ellen Nagago. Nakakaawa po siya.
Pero ako, wala na akong pakialam doon. Siraan man ako ng siraan ni Rudy Antonino, siraan man ako ni Ella Nagago, siraan man ako ni Dr. Vlogger. Magsama-sama na silang lahat. Basta kayo kasama ko, 100% panalo si Eming Pascual. Subukan nyo. Sabihin nyo kay Ella Nagago at saka kay Dr. Vlogger. Pwede po ba magsalita kayo nang hindi nyo babanggitin si Eming Pascual? Magsalita kayo, ano ang ginawa nyo? At ano ang gagawin nyo? Wala silang kayang sabihin. Yung pong paninira ng kapwa hindi na uso. Dahil kung yung paninira talab, di sana po, hindi ko sila tinalong mayor. Hindi ko sila tinalong congressman. At eto na naman, wala pong kadala-dala. Walang kadala-dala. Ang tao po, marunong na ngayon. Ang tao po, hindi na naniniwala sa paninira. Ang gusto nila, resibo. Kung ano ang ginawa mo. At sa ano po ba pagkatao ni Ella Nagago? Anong hanap buhay? Siya may-ari ng mga beer house sa San Leonardo? Kapag kumuha ka doon ng prostitute at di dumaan sa kanya, hulihin ka ng polis. Bugaw po si Ella Nagago. Ano pagmamalaki niya? Yung sabungan niya na nasa tapat ng eskwelahan. Yung sabungan niya na nasa tapat ng simbahan. Ako po, umaasa po ako na kayo na po ang bahala magpaliwanag sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, na huwag silang maniniwala sa paninira kay Congressman Eming Pascual. At kami po, ni Mayor Eboy, nag-uusap. Sabi ko, Mayor Eboy, susundan pa natin yung ganitong mga harapan. Mayroon pa uli bukas, mas madami bukas. At pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, ang gawin na natin, buong hain, lahat na, bigyan na natin ng pinansyal na tulong. Lahat! Wala na tayong ipupwera. Lahat na, yun ang sabi ko sa kanya. Ilang araw na lang naman, maghintay po kayo. Hindi po ako si Dr. Vlogger na nangangako noon na bibigyan ng isang timba na ayuda ang bawat bahay pero hindi po dumating. Ako po, simple lang. Nakatayo ako ngayon sa inyong harapan bilang congressman. Pero hindi po habang panahon ako nakaupo. Lilipas po ang panahon ko, may papalit sa akin na mas bata, mas bago, at darating ang araw, pupunta ako sa bayan ng Hain, isang ordinaryong tao. At gusto ko, kapag dumating yung panahon na yon, makatitingin ako sa inyong mga mata na sasabihin nyo, nung panahon ni Congressman Eming Pascual, hindi niya pinabayaan ang bayan ng Hain. Lahat ng tulong ginawa niya. Ako po, hindi naman higit sa inyong kaalaman na sinasabi ko palagi, kapag si Eboy ay naging mayor, lahat ng ayuda tulong gagawin ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng karapatan na makapasok sa bayan ng Hain. Bigyan niyo ako ng karapatan na matulungan kayo. Paano yun? Gawin yung mayor. Yung kinakapatid ko si Eboy. Ayoko nang maulit na nag-aalok ako ng dialysis center sa inyong bayan, pero tinanggihan. Tinanggihan. Ba't ako nag-aalok ng dialysis center dito? Dahil nakita ko napakadaming nagpapadialysis dito kung saan pa dumadayo hanggang Gapan. Kaya inintis ko po na magkaroon dito, pero tinanggihan po. Sabi nga ni kinakapatid ni Eboy, kinakapatid ni Eming, hintayin mo, kapag ako nanalo, ako pa makikiusap sa'yo, tumulong at magbigay ka lang ng mga ayuda sa bayan ng Hain. Kaya ilang araw na lang po, nasa inyong mga kamay kung paano po. Tingnan nyo sa San Isidro. Yung kalasada ng San Isidro, paglabas nyo dito, abay pa pwede na yung mag-slide sa kintab. Hindi ba? Diyan po sa San Isidro, nung unang taon ko bilang congressman, 1 bilyong pisong mahigit ang binuhos ko. Subukan yung maging mayor, si kinakapatid na Eboy, unang taon niya, 1 bilyong piso, bubuhos ko agad, dito, sa bayan ng Hain. Yun lang po, ako po hindi na ako pakakatagal. Basta ako po, umaasa po ako sa tulong ninyo, na sana po, itaguyod po ninyo ang laban ng kinakapatid ko, ni Eboy, ni Vice Jane, at ng mga konsyal, hindi ko na sila iisa-isahin. At sana po, nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap ako sa inyong lahat na kung
Sino yung tao na kasama kong nagsimula sa politika sa lungsod ng Gapan? Kasama ko po na nagpaulad ng Gapan, na inimbitahan ko ngayon na samahan naman ako sa distrito. Sana po, wag po ninyong kalilimutan. Wala pong katalo-talo. Number 1 po sa survey. Siguradong mananalo. At ito po, yung siguradong bukal na tutulong sa inyo. Si Bukal Dodong Bautista! Tayo po'y mag-aarap ngayon. Maging reality din tayo. Meron ba ditong kumandidatong bukal na binalikan ng hain para kumustahin kayo? May bukal bang pagkatapos manalo, binalikan kayo para tanungin kung ano problema nyo? Yung totoo lang. Mag-single vote na lang kayo. Dodong Bautista ng boto nyo. Habang kumuha ko ng ayuda sa Maynila, si Dodong Bautista umiikot po sa inyo. Siya magpapamahagi ng tulong sa inyo. Yun lang po. Ninong Tony, maraming po salamat. Mayor Eloy, Baising, mga konsyal, mga kapitan. Maraming po salamat. Si Eling Pascual po, hindi ko papabayaan ang bayan ng Hain. Maraming pong salamat! Salamat! Salamat sa inyo! Maraming salamat po, Congressman Pascual! Tingnan mo na ako! Tingnan mo! Tingnan mo na ito! Ito ha! Tingnan mo! Ito ha, tingnan! Ito ha! Kung Emeng, hindi mapantayan, kaya sinisiraan. Hindi... Ano yung mapatay na yan, ha? Ito ha! Kaya ikaw, ito ha! Elang nagago! Mamatay ka sa inggit! Pinupunta ako, naninira sa akin, baka naniwala yung mga tao eh. Paniniwala niyo. Ala, sirang-sira po ang pagkatao. Parehong gago lang. Ay naku, totoo ba yan? Ilang, salamat po. Thank you. Mamaya lang po. Sige. Yan. Magandang umaga pa din po. Wala po tayong tigil. Magbuhat kaninang umaga, dire-diretso. Papunta po tayo ngayon ng bayan ng Papaya. Tapos po, mamaya. Saan mo pa tayo mamaya? Kaya Kapitan-Laki naman tayo. Wala po tayong tigil. Basta tayo po. Ulitin ko, nagpapaliwanag lang po tayo. Hindi po tayo naninira. Tulad niya, si Mayor Eboy, kasama ko dito sa bayan ng Hain. Sabi ko sa kanya, basta huwag tayo manira. Ang sabihin natin, kung ano yung gagawin natin at kung ano yung ginawa natin. Tingnan po ninyo. Kaya pati sa survey, si Bukal Dodong, number 1 na sa survey. Wala silang ginawa kundi manira eh. Yung isang bukal na sinasamahan nila. Kaya nadamay ng baba ng survey dahil sa kanila. Number 3 na lang ngayon eh. Naku po. Hinahayaan yung naninira si Ellen, nagago eh. Sa bigayan ng bigas, sa mga pabinggo nyo eh. Naku. Basta wag po kayo maniniwala kay Ellen na gago. Kay Ellen nagaan yung gago. Naku, Diyos ko po. Yan, nakita nyo yung reaksyon ng tao sa akin. Natin yung paano tanggapin ng tao. Yan po yung epekto ng paninira nila. Tingin nyo ba, paglakarin nyo sila sa kalsada, paglakarin nyo, walang papansin sa kanila, galit sa kanila tao. Nung minsan nga kaninang kahapon ng umaga, tinesting ng mga taga San Isidro, nagpunta nga ng San Leonardo Hospital, namasahe pa sila. Pagdating doon, in-stethoscope lang po sila, ito yung igamot nyo, umuwi na kayo. Hindi naman pala ospital. Mayroon din naman kang doktor sa San Isidro, dapat doon ako milig-pa-doktor. Kasi doktora, vlogger po, huwag yung paniniwalaan. Hindi totoo na mayroong isang ospital. Hindi totoo mayroong San Leonardo Hospital. Ang panira naman nila sa akin, hindi matutuloy yung ospital. Natuloy, ginagawa ngayon, 80% na. Ang panira naman ni Rudy Antonino, magtaas ka ng kamay. Yung mga nakapagpagamot sa ospital na sinasabi ni Congressman Emeng, Rudy Antonino naman, paano may magpapagamot doon? Ginagawa pa lang. Usapang Antonino tsaka Emeng Pascual, kayo po mga taga Port District, yung po bang mga natulong ko, ginawa bang tulong ni Rudy Antonino nung araw? Hindi naman pabalik-balik kayo doon. Bibigyan kayo 3,000, 4 na balik. Hihingin pa ni Rudy Antonino yung resibo. Ayan 9 na taon siyang congressman. Hihingin niya yung resibo ng ospital nyo. Bibigyan kayo ng 2,000. Saan nyo dali yung resibo? Kinling niya. Kinling yung DSWD, baka kumita pa yan eh. Kung ang resibo nyo, 40,000, 50,000, binigyan yung 2,000, iniwan nyo yung resibo sa opisina niya. Hindi ba naisip, baka kinlim niya yan.
Nako, ayoko na lang magsalita ng kwan. Pero ang gagaling yung manira. Ilang araw na lang naman, magsama-sama kayo na malalaking politiko. Basta kasama ko lang yung mga tao sa ikapat na distrito, ilalampaso namin kayo sa eleksyon. Eh, paano kayong uuba sa akin? Eh, yung galaw ko na to, kahit nung manalo ko ng congressman, after election, a day after election, walang nabago, tuloy-tuloy yung pagtulong ko. Kayo, asan kayo? Nagtago kayo. Laman kayo ng kasino, laman kayo ng sabungan. Lalabas kayo, ilang araw lang eleksyon, naninira pa kayo. Alam po ninyo, yung kalabang ko na is Dr. Vlogger, walang kadala-dala. Tinalo ko na po yan na mayor sa Gapan, tinalo ko na yan na congresswoman, nakaupo siya nun Ngayon, ayan na naman. Parang naging libangan yun lang lumaban, tsaka manira Ang nakita ko, si Ella Nagago, parang magkakasakit siya pag hindi siya nakapanira ng tao. Alam nyo ba yung si Ella Nagago na yan? 2 beses lumalamang congressman yan sa distrito, laging talo. Talo lagi. Nag-party list ba yan Talo din. Pangarap niya talaga maging congressman. Paano kung maging congressman? Gago ka, Elan. Gago ka Kaya hindi ka magiging congressman. Yung po ang totoo noon. Naghahanap naman ng matinutin ng tao. Si Antonino nga, tagal na bola yung tao Pati kami nabola, tinutulungan namin siya Tsaka ako, lilinawin ko hindi ko sinasabihan si Rudy Antonino kahit minsan na-addict siya. Tamang duda ka lang, Rudy Antonino, hindi ko sinabi sa iyo, katanda-tanda mo na. Alam nyo, masama loob niyan kay Antonino, tagal namin pinaisamahan yan. Akala namin matinong tao. Kaya para yung mga leader mo, lahat galit sa'yo. Mga 20 taon mo pinakinabangan. Pag may eleksyon, ginagamit mo, lahat galit sa'yo. Wala kang kwentang tao. Naku, sige na nga po. Unang-una po, marami pong salamat sa inyo. At ako naman po, ipinapangako po sa inyo, yung dekalibo yung serbisyo ni Eming Pascual, tuloy-tuloy po ito. Hindi po ako katulad nung iba dyan na lalabas pagkakabalapit ng eleksyon. Ako po, tingnan nyo, kahit na ang eleksyon sa May 12, May 13, makikita nyo ako sa kalsada. Tingnan po ninyo. Hindi ko po sasayangin yung mga pagtitiwalang ipinagalo po ninyo sa akin, yung binibigay yung karapatan sa akin para makatulong sa kapwa, hindi ko po sasayangin yan. Tandaan po ninyo